Super Typhoon Nando o Ragasa, sobrang lapit na sa extreme northern Luzon. Signal number 5, itinaas na sa bahagi ng Babuyan Islands. Banta ng storm surge or daluyong, malalakas na ulan at hangin at posibleng landfall ngayong tanghali hanggang hapon. At isa sa pinakamalakas na bagyo ngayong taon na may dalang 205 kilometers per hour na hangin. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayong araw ng Lunes, September 22, 2025. Narito na ang ating latest update sa ating lagay ng panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ang mata ng Super Typhoon Nando ay nasa layong 300 km silangan ng Calayan, Cagayan. May dala itong 205 km per hour na sustained winds malapit sa gitna hanggang 250 km per hour na bugso ng hangin. Ang sentro ng pressure nito ay nasa 915 HPA, indikasyon na napakalakas na bagyo. Bahagyang bumilis ang galaw nitong direksyon pakanluran, hilagang kanluran, west-northwest sa bilis na 20 km per hour. Ang lakas ng hangin na dala ng bagyong Nando ay umaabot hanggang 600 kilometers mula sa gitna. Ibig sabihin, napakalawak ng sakop nito mga kababayan. Kahit malayo ka sa mata ng bagyo, talagang mararamdaman mo ang lakas ng ulan at hangin nito. Kaya naman, itinaas na ang signal number 5 typhoon force winds sa lugar ng Babuyan Islands. Pinakamalakas na epekto nito ang extreme threat to life and property. Ang signal number 4 naman sa bahagi ng Batanes at hilagang Cagayan ng Santa Ana, significant to severe threat, posibleng masira ang kabahayan at infrastruktura. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, malaking bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Moderate to significant threat, posibleng masira ang mga puno, poste at kabahayan. At signal number 2 and 1, kabilang dito ang Isabela, Ilocos Sur, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Aurora at maging Central Luzon. Kahit mas bababa ang signal na ito, delikado pa rin sa pagbaha, pagbagsak ng mga puno at flying debris. Ayon sa ating weather advisory number 9, asahan ng matitinding pag-ulan sa hilaga ng Luzon, banta ng landslide at flash flood sa bundok at sa mga mabababang lugar. Mga kababayan, ang signal number 5 ay extreme impact po ito. Posibleng ikasira ng mga maraming bahay at gusali sa mga lugar na kung saan dadaanan mismo ng sentro ng bagyo. Signal number 4 at 3 naman, malakas na pinsala pa rin sa kabuhayan at kuryente. Pinakamataas na storm surge na umaabot ng 3 metro o higit pa ang daluyong sa baybayin ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Delikado sa coastal communities at kailangan ng lumikas agad kayo mga kababayan. Ang hazard affecting coastal waters sa lugar ng Batanes at Babuyan Island ay aabot hanggang 14 na metro o 14 meters ang taas ng alon. Lalo na dito sa Ilocos Norte na umaabot ng 12 meters o 12 metrong taas ng alon. At sa lugar naman ng Cagayan, 10 metrong taas naman ng alon ang kayang ibato nito. Delikado ang paglalayag, bawal mo nang pumalaot kahit anong uri ng bangka. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, posibleng tumama o dumaan malapit sa Babuyan Islands ngayong tanghali hanggang hapon. Inaasahan na lalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng umaga, araw ng Martes, September 23. Maaari pang lumakas ang bagyo bago lumapit sa Northern Luzon. Kaya naman meron tayong historical reference dito mga kababayan. Naalala natin noong year 2016, si Typhoon Lawin o Haima ay dumaan din sa Northern Luzon bilang isang super typhoon at nagdulot ng napakalaking pinsala sa Cagayan at Ilocos. Kaya't ang kasalukuyang sitwasyon hindi dapat ipagsawalang bahala. Kaya naman sa mga ganitong sitwasyon, patuloy tayong magbibigay ng safety reminder sa ating mga kababayan. Maghanda ng emergency kit, pagkain, tubig, flashlight at gamot. I-secure ang bahay, itali ang mga bubong, alisin ang mga nakasampay na bagay. Lumayo sa baybayin. Ang banta ng storm surge ay napakadelikado. Makinig sa mga lokal na otoridad, agad lumikas kung kinakailangan. At para naman sa ating Bible verse of the day, mula sa Awit 46 verse 1, Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo tuwing may kagipitan. Paalala, sa gitna ng unos,
may Diyos na tayong laging maaasahan anuman ang sitwasyon. At yan ang ating latest update ngayong araw. Salamat sa iyong patuloy na walang sawang pagtutok dito sa Pilipinas Weather ngayon. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa ating lagay ng panahon. Mga kababayan, ito ang lagi kong hamon sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat at sama-sama tayong magdasal, manalangin para sa kaligtasan ng ating bansa, lalo't higit sa mga lugar na direktang tatamaan ng Super Typhoon Nando. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nag-iiwan ng paalala, mag-iligtas, maging alerto, maghihanda, ingat tayong lahat.